Magandang umaga po sa ating lahat at ngayong umaga sa ating pangaral ay tayo'y mag-aaral sa aklat ng Hagay. Ito po sa Old Testament, Hagay chapter 1. Pagkatapos ng Zephaniah, Hagay chapter 1. Babasahin natin yung talata 1 hanggang 11. Ito po ay ika-sampu na sa mga minor prophets sa Old Testament. So ilan na lang matapos natin ang minor prophets. At itong Hagay ay isa sa tatlong propeta na kung saan sila ay nangaral post-exilic. Ibig sabihin kung familiar kayo sa kasaysayan ng Israel, ito yung nakabalik na sila mula sa pagkabihag. Di ba yung mga preaching natin ng mga nauna sa minor prophets, ito'y tungkol sa kung saan yung mga warning ng Panginoon dahil sila ay bibihagin ng Babylonia. Etong pagkakataon naman na ito ay yung mga propeta kagaya ni Hagay, kasama na si Zephaniah at later on si Malakay ay magpropesiya nang tapos na yung pagkabihag. Ibig sabihin, lumipas na yung maraming taon pagkatapos na mabihag ang Juda or Israel ng Babylonia. Now, 2 weeks ago, nakita natin yung sa Zephaniah, di ba? Near the end of Zephaniah, nangako ang Panginoon na titipunin niya ang kanyang mga bayan. Ibabalik niya yung kanilang mga kapalaran. Gayunpaman, makikita natin dito na kahit sila ay nakabalik na sa lupain, hindi lubusan yung luwalhating makikita nila. May mga problema pa din na kailangang kakaharapin. At malaki yung role, gampanin ni Hagay sa pagbibigay ng mensahe upang tunay nilang mamasdan ang kaluwalhatian ng pangako ng Diyos. So basahin natin ngayon ang Hagay, Kabanata 1, talata 1 hanggang 11. Ito po ang di nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos sa salinang ang bagong ang Biblia. Nang ikalawang taon ni Haring Dario, ng unang araw ng ika-6 na buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay kay Zerubabel na anak ni Sealtiel na gobernador ng Juda at kay Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari. So, makamalato kayo sa order Ang pinakapunong pari ay si Josue, hindi si Jehozadak At si Zerubabel naman ang gobernador. Let's continue. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak? Ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y naghasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod, ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay upang kadugdan ko iyon, at ako'y luwalhatiin, sabi ng Panginoon. Kayo'y maghanap ng marami at makakita ng kaunti, at nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Kaya dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas ninyo ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. At ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa at sa mga burol, sa mga trigo, sa bagong alak, sa langis, sa mga ibinubunga ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop, at sa lahat ng pinagpagalan. Ang damo ay natutuyo
Ang bulaklak ay naalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamalagi magpakailanman. Tayo manalangin. O Panginoon, nandito kami sa portion or bahagi ng aming pag-aaral kung saan nakabalik na ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin. Ngunit tila wala pa rin doon ang inyong presensya. Tila wala ang kaluwalhatian na ipinangako nyo sa panahon na sila'y babalik mula sa pagkaalipin. Ano ang dahilan? At nawa sa pag-aaral namin, makita namin na kahit sila'y nakabalik sa lupaing pangako, may problema silang kinaharap. Hindi lang panlabas, kundi panloob. Ito naway humamon sa amin na sa maraming panahon, maraming pagkakataon, kami ay humaharap sa mga sitwasyon at ito'y humahamon sa amin kung ano nga bang aming prioridad sa buhay. Pangunahan nyo ang inyong lingkod, pangunahan nyo ang inyong mga tao na nakikinig. Ito'y naway gamitin nyo bilang hamon sa amin upang pag-isipan namin ang aming mga lakad sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. So kung nasusundan nyo ang pangaral sa Minor Prophets, ilang beses pong binibigyan ng diin na sa Old Testament, kahit merong prophecy or mga propesiya na tila natupad, at ito sa pagbabalik nila, hindi nito na-exhaust yung tinatawag na fulfillment. Ibig sabihin, merong propesiya sa Old Testament na nagkaroon din ng pangunahing katuparan sa Old Testament din, pero hindi lubusan. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, natapos na yon. Pero during their time, they are still looking forward. And maaring nag-wonder yung iba sa kanila, bakit ganito? Di ba pangako ng Panginoon na ang kanyang kaluwalhatian ay babalik? Kanyang ibabalik ang kapalaran ng kanyang mga tao sa pagpapanumbalik nila sa kanilang lupain? Pero hindi ganon ang kanilang nasilayan. Hindi lubusan ang karangalan, ang karangyaan na tinabasa ng tao ng Diyos sa Old Testament. Ito yung tinatawag ng mga mangaral na Old Testament tension. Ito yung sa teolohiya, tinatawag na inaugurated eschatology. Ibig sabihin, sa Old Testament, meron ng pagsisimula ng pagtutupad ng Panginoon ng kanyang pangako sa mga huling araw, pero hindi napuspos doon sa Old Testament. Kaya meron pang hinihintay na katuparan, kaya sa setting nito, this is around 600 BC. 500 to 600 BC, 600 taon bago dumating si Kristo. So nangyari na may katuparan ng pangako ng Panginoon, pero ito'y naghihintay pa ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At itong Hagay, sa kasaysayan ng Biblia, mahalaga ito para ipakita yung pangako ng Panginoon na ang tutupad nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At mahalaga din itong Hagay, makita nyo sa konteksto ng Ezra. So medyo malayo, di ba, yung talon. Sa Hebrew Bible, magkakadugtong lang yan actually. Sa Ezra, yung konteksto ni Hagay ay nakapalibot doon sa aklat ng Ezra. So you need to read Ezra 1:6. So magpo-pause muna ako, basahin niyo muna. Dito ka lang. So Ezra 1:6. Now bigyan ko kayo ng overview. Etong sa Ezra, kinilos ng Panginoon si Cyrus. Okay? Isa siyang hari ng Persia kung saan sinakop niya ang Babylonia. 'Di ba? If you remember, ang sumakop sa Judah noong 586 BC ay ang Babylon. Now, pagdating ng 538 or 39 BC, sinakop ng Persia ang Babylonia. Kaya, sa time nila, hindi na Babylonia ang nanguna, kundi ang Persia. At itong Persia ay, sa pangunguna ni Cyrus, ay nagdabas ng decree na pwede nang bumalik ang bayan ng Diyos sa lupain. Kinilos siya ng Panginoon. Ito yung pagiging soberanya ng Panginoon ng kanyang ikilos ang isang hari, isang pagan na hari para makabalik ang kanyang tao sa kanilang bayan para sa partikular na hangarin, ang muling itayo ang temple. Ito yung second temple. Now, pagdating ng 536 BC, nasimulan na ang pagtayo, ngunit nga dahil maraming pagsalungat, maraming oposisyon sa pagtayo nito, hindi natuloy yung temple. Now, 16 years ago,
Ito na, 520 BC. Ito na yung konteksto na yon. Na kung saan, ang tagal ng panahon na sila ay nakabalik mula sa pagkaalipin, hinayaan ng Panginoon na mangyari iyon. Nasa promise na sila ulit. Pero anong nangyari? Hindi natuloy yung pagtayo ng templo. Wasak pa rin ang templo ng Diyos. Kaya yung role dito ni Propetang Hagay kasama si Zerubabel at Joshua para ipakita bakit ba nabigo ang bayan ng Diyos na itayo ang kanyang templo. So kung sa binasa natin, napansin nyo siguro yung repeated phrase na sa verse 5, sabi doon, pag-isipan nyo ang inyong mga hakbang. Consider your ways. Think about your ways. Sa ibang salin, set your heart upon your ways. Na nais kong dalhin kayo sa pagbubulay-bulay sa araw na ito, umaga hanggang hapon, na yung mga mahalagang bagay na dapat nating pag-isipan, paglaanan ng ating puso at isipan. Ito yung na-miss ng bayan nila noon, ang kaluwalhatian ng Diyos. And I hope na sabi kaya ni Kuya Manny, nandito tayo para maranasan ang special presence ng Panginoon. Nawa hindi natin ito ma-miss ngayon. Hindi tayo matulad sa panahon nila Hagay na na-miss nila ang presensya ng Diyos. So ito ang mensahe na ating pagbubulay ngayong umagang ito. Ang mga tao ng Diyos ay narapat na unahin siya upang mamalas nila ang kanyang kaluwalhatian tungo sa kanilang tunay na kasaganahan. So dito, we will be examining or meditating sa ano bang priority natin. At makita natin sa buhay ng mga Israelita during their time, misplaced ang kanilang priority. Kaya ito yung dalawang bahagi ng ating pag-aaral. Ang question, why do we need to prioritize the Lord? Bakit natin kailangan unahin ng Panginoon? Sa Christian, parang obvious na, di ba? Now, let me give you two things. Una, ang pag-una sa Diyos ay hindi likas sa atin. We don't want to prioritize God. At ikalawa, ang pag-una sa Diyos ay upang siya'y luwalhatiin. Not for any reason. May pakinabang ka, kundi siya'y bigyan ng kaluguran. So, unang punto, ang pag-una or pag-prioritize sa Diyos ay hindi likas sa atin. Ito yung makita natin na lantad sa Hagay chapter 1. Ipinapakita ng teksto na ating binasa kung ano ang hindi likas sa ating mga makasalanan. Kahit pa, again, nakabalik ang Israel, ang mga nalabi, yung mga remnants, na kasi merong iba na na piniling mag-stay na lang dun sa sa karangyaan. Actually, marami nag-iisip na nung inalipin daw ng Babylonia ang Israel at sila itinapon doon, parang naghirap sila. Hindi, yung iba doon in-enjoy nila actually. Yumaman yung iba nagtayo ng mga bahay. Pero merong mga remnants, mga nalabi na inasam pa rin ang kaluwalhatian ng lupaing pangako. Kaya bumalik sila. So, kahit nakabalik sila, yung mga remnants sa lupaing pangako, ang puso nila ay hindi nakatuon doon sa rason kung bakit sila bumalik. Kaya tinatawag sila ng mga scholar na reluctant builders. Ayaw talaga nila. Bakit? So, sa Ezra, sinabi ko kanina, meron talagang pagsalungat. Pero dito, babasahin natin, ang binigyang diin ni Hagay ay hindi yung panlabas na pagsalungat, kundi yung problema ng kanilang puso. Yung kanilang pagiging makasarili. Di lang panlabas ang problema nila, kundi yung panloob. Ang puso nila, ayaw nilang ipatuloy ang pagtatayo ng templo. Wala silang pakialam sa wasak na templo ng Diyos. Kaya sa pamagitan ni Hagay, na ipakita ang nais ng tao. Dito sa verse 2, sa kanila, sabi ng Biblia, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasabi ng bayan ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. So, hindi sinabi ni Hagay na sinabi, kundi sinasabi nila. Ibig sabihin, ito yung namumutawi sa kanilang mga labi, na galing sa kanilang mga puso na, wait lang, hindi pa time para itayo ang templo ng Diyos. So ang tanong natin, sino nagsabi? Sila lang. Gusto lang nila yon na
Hindi pa time eh. Maaring pagpaliban muna natin. So, ganun yung lumalabas sa kanilang bibig. Now, bakit? Bakit nila nasabi na hindi pa panahon para itayo ang templo ng Diyos? Ay dahil na-convince sila na hindi pa panahon, dahil sa meron silang inuuna. Okay? May inuuna sila. Pagdating sa verse 3 and 4, ito, na magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Sa verse 4, ito tanong ng Panginoon sa kanila. Kasi sabi nila, hindi pa time, hindi pa panahon. Itong sabi ng Panginoon, panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak. So ito ang tugon ng Panginoon na sabi nga ng ibang mga ngaral, si Hagay daw ay champion for the homeless. At dito ang homeless, hindi yung bayan ng Israel. Ang homeless ay sino? Ang Panginoon. Wasak ang bahay. Now, explain ko mamaya, hindi ibig sabihin na parang tao ang Panginoon na nawalan siya ng bahay. Okay? Explain ko later yung kahalagahan ng templo hanggang mamayang hapon yon. Now, so dito, sinasabi nila na hindi pa panahon para itayo ang templo ng Diyos at ito'y tila panahon para sa kailang sariling karangyaan. Hindi lang nila inuna yung kailang basic need or bahay. Anong description dyan? Verse 4 again, manirahan sa inyong mga bahay na may kisame. Ngayon, pag may kisame tayo ngayon, hindi naman ibig sabihin yan na mayaman tayo, di ba? Ay, may kisame ka sa bahay, minsan practical lang para hindi mainit. Pero sa panahon nila, actually sa ibang mga salin, yung bahay na may kisame, tumutukoy yun sa mga paneled houses. Ibig sabihin, mga cedro yung ginagamit nila kasi during their time, gawa sa mga bato ang mga bahay nila, di ba? Now, pag gumamit ka ng kahoy, hindi lang kahoy, cedro, pinapakita na ikaw ay mayaman at sa Old Testament, yung ginamit na cedro, mga costly woods, ito'y ginagamit sa pagtayo ng templo ng Diyos sa 1 Kings 6:9 at sa royal palace sa 2 Kings 7 verse 3. So, dito makikita natin na inuna nila yung kailang bahay para saan? Pagandahin ito in such a way na bongga ang kailang tahanan. Sa ibang salin nga, sa NLT, luxurious houses. Sa NCB, fancy houses. Sa iba pa, well-built houses. So, hindi lang inisip nila na sana may tirahan tayo habang binibuild ang templo ng Diyos, kundi gusto nila na ang bahay nila ay marangya, magara. Ito yung kanilang inuuna. Kaya nga sa verse 9, ni-reverse ni Hagay sa verse 9, at ito makita natin yung pagiging makasarili nila. Sa verse 9, sabi dito, kayo'y naghanap ng marami at nakita ng kaunti at ng iyon, yung dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon, ito na, dahil sa aking bahay na natiling wasak, samantalang kayo'y tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. So, yung pagtakbo nila sa kailang sariling bahay, hindi ito yung parang may pupuntahan lang sila. Kundi, yung kanilang effort ay concentrated doon sa pagpapaganda ng kanilang tahanan. Sa ibang salin, they are busy working on or they work hard for their houses. At lahat ng iyon ginagawa nila habang wasak ang bahay ng Panginoon. So anong inuna nila? Ang kailang comfort, ang kailang prosperity, ang kailang luxury. Pero hindi iyon ang satisfaction, as we shall see later. Nagpagal sila, nagpakabisi sila saan? Hindi sa bahay ng Panginoon, kundi sa kanilang sariling kagustuhan, sa kanilang sariling kaginhawaan, sa kanilang sariling karangyaan. Now, hindi naman sinasabi ng Diyos na huwag silang maniraan sa bahay, kundi doon sa selfish, luxurious priority nila. And sadly, Israel bilang tao ng Diyos, hindi Diyos ang kanilang priority, kundi ang kanilang mga sarili.
Kaya dahil dito, instead na glorious return or maluwalhating pagbalik, ang nakita natin ang kanilang matinding pagkabigo. Ang pagkabigo ng bayan ng Diyos na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Napabayaan nilang unahin ang templo ng Diyos dahil sa pag-uuna nila ng kanilang sariling comfort at kasaganahan. Kaya nga, kung babasahin nyo pa yung ibang passage dito, sa verse 6 and 9, yung other part nun, nagdulot ng frustration eh. Di ba? Nabasa natin kanina, naganap sila ng marami, nakita ng kaunti. Meron pa sa, for example, meron ding effect ito sa sangkalangitan. Walang blessing na ibinigay sa kanila sa verse 10. Kaya dahil sa inyo, sabi sa verse 10, dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas ninyo ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. So, tingnan nyo nagpagal sila para maging marangya ang kanilang tahanan, pero ang epekto nito, wala yung blessing ng Lord. Wala silang nakukuhang pagpapala mula sa lupa, wala silang nakukuhang pagpapala mula sa langit. Nagpapagal sila pero wala silang inaani. Yun yung kaakibat na consequence ng kailang pagpababaya sa bahay ng Panginoon. Tinanggap nila ang judgment ng covenant. Actually, kung babasahin nyo yung Deuteronomy chapter 28, alam natin, ilan sa inyo, doon nakalagay yung blessings and cursings ng covenant, right? At isa doon sa verse 22 ng Deuteronomy chapter 28, binanggit na yung sumpa sa hindi nila pagtupad ng tipan at ito'y salot ng tagtuyot na binanggit naman sa verse 10. Di ba? Ipinagkait ng lupa ang bunga na ito. Sa ibang salin, nagkaroon ng tagtuyot sa kanilang lupain. So ang bayan ng Diyos bilang kanyang katipan ay dapat na gawin ang para sa kaluwalhatian ng Diyos, pero dahil sa kanilang pag-una sa kanilang sarili ay hindi karangyaan. So they were running after riches. Pero hindi sila nagtamasa ng kayamanan. Hindi ba ganito ang larawan ng mga tao bilang mga makasalanan? Walang pakialam sa bagay ng Diyos, punong-puno ng pag-ibig sa sarili. Kaya nga si Isaiah, sa chapter 5, 8, and 12, nakita niya yung mga taong inuuna yung kanilang mga bukid, inuuna yung kanilang mga sariling pakinabang. Sabi ni Isaiah, kahabag-habag kayo. Hindi siya na-impress. Uy, ang ganda ng tahanan niyo. Hindi. Woe to you. Kahabag-habag kayo kasi ang ganda ng bahay niyo, pero wasak ang bahay ng Diyos. Inuna nyo ang inyong sariling karangyaan. Pero gusto kong i-clarify lang na hindi naging kasiyasiya at walang bunga ang kailang pagpapagal. Walang joy doon. Ngayon, hindi ibig sabihin ito na let's say, pag naging successful ka, nagkaroon ka ng joy, let's say, nagtayo ka ng malaking mansyon dito sa may silang, nagalak ka, hindi ibig sabihin noon na successful ka, may ani ka, pagpapalain ka ng, ibig sabihin, nasa iyo ang pagpapala ng Panginoon. Hindi natin sinasabi yan, kasi meron din na naging successful sa kanilang buhay, unlike during their time, ang Israel, pero wala sa kanila ang Panginoon. So I'm not saying here na totally kapag inuna mo yung sarili mong karangyaan, hindi mo makamit yon. Sa mundong ito, pwede mo makamit iyon. Pero at the same time, sa pagkamit mo na iyon, pwedeng napapabayaan mo rin ang bagay ng Diyos. Ito, ibang yung focus ng Hagay na binigyan ko ng diin. Kasi maraming successful sa buhay na wala sa Panginoon. Ang tanong, anong success ang mahalaga sa iyo? Ang hamon dito sa ating unang heading, nawa maging intentional tayo sa pag-una sa Diyos at sa paglilingkod sa Kanya. Dahil hindi lang ang ating mga sitwasyon at kalagayan ang maaaring magdulot sa atin na pabayaan ito, kundi maging ang ating pusong makasalanan. Di ba? Sila, during their time, merong opposition. Sa panlabas, may mga salungat. Pero anong binigyan ng diin dito inappeal ni Hagay? Yung kailang puso. Na inuna nila yung kailang pansariling kasaganaan.
Dahil sa nanatiling kasalanan, hindi likas sa atin na unahin ang Diyos. Nang tatanong mo sa akin, bakit ko ba dapat unahin ang Diyos? Di ba dapat may me time din? Bigyan ko ng panahon na aking sarili, baka lumagpas ako sa langit niyan. Dahil likas sa atin na maging makasarili at unahin, hindi lamang ang ating pangunahing pangailangan, kundi ang ating sariling kaligayahan. Now, sa ating pag-una, sa ating mga kaligayahan, sa ating sarili, ito'y likas sa atin, kaya nga mas dapat nating unahin ng Diyos. Kasi hindi mo kailangang turuan ng sarili mo na magbigay mo ng panahon sa sarili ko. Default yun sa atin. Ang hindi default sa atin ay unahin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga merong pagpapagal, merong pagsisikap bilang isang Kristiyano na gumising ng maaga, basahin ng kanyang salita, and even Sunday, buhatin mo ang iyong sarili para pumunta sa iglesia. Bakit? Kasi hindi likas sa atin Ayaw natin na gawin iyon. Pero, hindi lang yan, kailangan nating i-prioritize ang Panginoon, ang bagay ng Panginoon. Hindi lang dahil hindi likas sa atin ang pag-prioritize sa Kanya, kundi upang siya'y luwalhatiin. Now, pumunta si Hagay doon sa pinaka-sukdulan na kailangan nila. Ang kaluguran ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos. At again, inulit dito ni Hagay sa verse 7, yung sabi niya, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. And then sa verse 8, umahon kayo sa bundok. Kumuha kayo ng kahoy at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon. At ako'y luluwalhatiin, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, this is what we are made for. Para bigyan ng kaluguran ng Diyos, para siya'y luwalhatiin. Now, si Hagay, ipapakita niya ang hakbang para unahin ang Panginoon. Again, sa verse 8, sinabi nila doon, umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng mga kahoy. So, merong utos na ibinigay. Hindi basta binigay yung, nag-appear yung glory ng Panginoon sa kanila. Merong utos na ibinigay na kailangan nilang gawin sa magiging mark na inuuna talaga nila ang Panginoon. So upang maluwalhati ang Diyos at kalugdan ang kanilang gawa, narapat ang kanilang pagsunod. Mahalaga ang pagsunod ng kanyang mga tao. Hindi automatic ito. Though minsan may mga blessing ang Panginoon na kahit disobedient tayo, we receive blessings, right? Blessings of the sunlight, blessings ng ating family. Pero, inordain ng Panginoon na ang pagpapala ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang ngiti sa atin ay makamtam natin sa magitan ng pagsunod sa Kanya. Kaya nga sa Children's Catechism, ito yung tanong. Maganda ito sa mga parents, no? You catechize your children. Baptist Catechism. Question number 4. How can you glorify God? By loving Him and doing what He commands. By loving Him and doing what He commands. At ito yung utos ng Panginoon sa magitan ni Hagay sa bayan ng Israel na unahin siya at sundin itong kanyang iniutos sa kanya. Now, bakit sinabi dito na umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko kayo. So yung templo kasi, even during their time, it was primarily, pangunahin, built ito ng stone. At iba't ibang mga bagay. Stone, so itong kahoy o kaya sa ibang salin timber, ay tumutukoy din doon sa interior paneling na, tingnan nyo intentional ito yung paggamit ni Hagay. Kumuha kayo ng kahoy, kasi yung ginawa nyo sa bahay nyo, kumuha kayo ng magandang kahoy, ginawa nyo yung pangpaganda ng bahay nyo. Kasi sabi ng Panginoon, huwag nyo asikasuhin, huwag nyo sobrang pagandahin yung bahay nyo, kundi itong gawin ninyo sa aking bahay, kumuha kayo ng kahoy. At sa iba pang mga comment ng ilang mga ngaral, hindi daw sila inutusan na kumuha sa Mount Lebanon, kung saan may mga cedro doon. Yung cedro, ito yung ginamit para magawa yung mga bahay, mapaganda yung kailang mga bahay. Hindi sila doon pinapunta ng Panginoon. Kundi, at hindi rin cedro kasi yung unang templo ay gawa din sa cedro. Okay?
kung saan sina Zerubbabel at sila Joshua ay kumuha din ng mga kahoy. So hindi sila inutusan ng Panginoon na bumili, na maaaring mas madali iyon, kundi pinaakyat sila sa bundok para kumuha ng kahoy. Maaaring magsasabi, ang hirap naman nun, bakit kailangan umakyat ng bundok? Nagpagal nga sila para pagandahin ang kailang mga bahay, hindi sila mag-e-effort umakyat ng bundok para kumuha ng mga gandang kahoy para itayo ang templo ng Diyos. Kaya nga sabi ni Albert Barnes, he required not costly gifts, but the heart. Kasi kung papabilihan sila ng Panginoon, madali lang yun eh. Pwede silang mag-utos na bumili ng kahoy, kundi inutusan sila ng Panginoon na umakyat sa bundok. Kung totoo bang gusto nilang itayo muli ang templo ng Diyos, they will exert effort. Pagsisiyakapan nila, magpapagal sila para itayo ang bahay ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ni Albert Barnes again, the neglect to build the temple was neglect of God himself, who ought to be worshipped there. His worship sanctifies the offering. Offerings were acceptable only if made with a free heart. Kaya dun sa utos ng Panginoon na umahon sila sa bundok at itayo ang bahay ng Panginoon, ito'y testing kung nais ba talaga nilang itayo ang templo ng Diyos. Mula sa kailang mga puso na nais sumunod sa utos ng Diyos. Again, gaya ng sinabi ko kanina, napakahalaga ng templo ng Diyos kasi it is where God's spiritual presence abides. Mamayang hapon bibigyan kito ng emphasis na ang kaluguran at kaluwalhatian ng Diyos ay konektado sa kanyang templo. Ang bahay ng Panginoon during this time ay desolate, kaya significant ang pag-rebuild ng templo. It is where God's glory is shown. Kaya sa verse 5 ng chapter 2, ito yung mababasa natin. Ayon sa pangako na aking sinabi sa inyo nang kayo lumabas sa Ehipto, ang aking espiritu ay naninirahan sa inyo. Huwag kayong matakot. So kaakibat ng templo, pag-rebuild ng templo ay yung pasama ng presensya ng Diyos sa kanila. At doon maluluwalhati ang Panginoon. Ito yung pangunahing dahilan upang sila ay kalugdan ng Diyos ang kailang gawa at siya ay maluwalhati. At kung itingnan nyo, di ba, ito yung display ng mercy ng Panginoon sa kanila. Kasi sa awa ng Diyos, ipinahayag pa rin sa kanila kung paano nila siya luluwalhatiin. Kung paano yung dapat nilang gawin para ma-honor, mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Kaya ang nais ng Diyos upang siya'y luwalhatiin ay ang pagsunod ng buong puso sa kanilang masikap na paggawa sa kanyang mga utos. Unahin siya. Unahin ang kanyang templo, ang kanyang tahanan, kung saan, nasaan ang presensya ng Diyos. Again, yung priority nila sa pagluwalhati sa Diyos ay hindi for any reason, but that God may be honored in their midst. Dito makikita natin ang pinakamalagang rason kung bakit natin dapat unahin ang Diyos kaysa sa ating sariling kasiyahan upang maluwalhati ang kanyang mga pangalan. After all, di ba, ito yung isasabi sa Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Now, makita nyo na yung glory ng Panginoon nakakabit doon sa kailang kagalakan. That God's glory is somehow connected sa ating Diyos. Kasi ano ba bang kagalakan natin? Kundi makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Now, kung sasabihin mo na hindi yan yung kagalakan ko, hindi ko na alam kung ano pang kagalakan na magbibigay sa iyo ng lubusang kasiyahan maliban sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi ni Augustine sa kanyang sermon, the glory of God is our glory. The more sweetly God is glorified, the more it profits us. Yet not our profit, but the glory of God is itself our end.
So the prophet closes in that which is our end. God will be glorified. Na ang kaluwalhatian ng Panginoon, kapag ikaw ay nagsikap, you prioritize to honor God sa iyong buhay, ito'y kapakinabangan mo rin. Huwag mong isipin na kabigatan ang pagbigay ng kaluguran sa Panginoon kasi ito'y pakinabang mo rin bilang isang manampalataya. Ito'y pakinabang mo dahil ang Diyos na lumikha sa iyo, ang nagligtas sa iyo, ang iyong niluluwalhati. So ang punto dito, ang kanilang pag-una sa nais ng Diyos upang maitayo ang bahay ay hindi na sayang na paggawa, di gaya ng kanilang pansariling gawa na tumungo sa kabiguan dahil ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. When they prioritize themselves, anong nangyari? Walang pagpapala mula sa Diyos. Pero nang inuna nila ang Panginoon, makita natin later, ang ganda nung pagbaba ng presensya ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon sa kanilang mga puso. So God and the things concerning Him and His glory alone must be our priority because God is pleased and He is glorified. So, dilimin natin ito dahil ang Diyos ay nalugod sa kanilang ginawa at siya ay nabigyan ng kaluwalhatian. Kaya makikita natin, ang tunay na kasaganaan ng tao ng Diyos ay nasa kaluwalhatian ng Diyos. Dito mo ba nakikita ang iyong kaligayahan, ang iyong kasiyahan, na maluwalhati ang Panginoong Diyos sa iyong buhay? Kaya nga nung una pa lang, natayo pa lang yung pundasyon ng templo ng Diyos sa Ezra chapter 3. Ano yung naging reaction nila? Sabi sa Ezra 3 verse 11, at sila'y nag-awitan sa isa't isa na pinupuri at pinasalamatan ng Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman sa Israel. Ang buong bayan ay sumigaw ng malakas ng kanilang purihin ang Panginoon sapagkat ang pundasyon ng Panginoon, ng bahay ng Panginoon ay nailagay na. Nakita pa lang nila na natayo na ang pundasyon pero labis na yung kanilang kaligayahan. How much more kung yung buong templo ang maitatayo, tiyak na ito'y magbibigay sa kanila ng kaligayahan. Pero sadly, for the most of us, maaring sa mga wala sa Panginoon, hindi natin inuuna ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero itong pinagkasalamat natin, na kung ano yung nabigong gawin nila Haggai or ng Israel upon their return sa lupaing pangako ng Panginoon, ito yung ginawa ni Kristo. Walang ibang nagbigay ng buong pusong focus sa pag-prioritize sa kaluguran ng Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya na walang hanggang Diyos na nagkatawang tao, and sa Greek, He tabernacled. So parang He pitched His tent, His temple sa earth. Nung siya ay nagkatawang tao, inuna niya ang kalooban ng Ama at kaluwalhatian ng Ama at never siyang na-distract sa kanyang priority. Kaya nga sa New Testament, sa beginning ng ministry ni Jesus, noong hinimok siya ng kanyang mga disipulo na kumain ka na, Rabbi. Anong sagot ni Jesus sa John 4:32? Sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo naalaman. Ang tanong hindi na unaman ng mga disipulo ang tanong niya, saan kumuha ng pagtinapay ito? Sino nagbigay sa niya ng tinapay? Sabi ng Panginoong Hesus, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Ama. Ito yung primary sa isip, sa puso, sa kaluluwa ni Jesus, ang unahin ang kaluwalhatian ng kanyang Ama. Hindi lang sa pag-uumpisa ng kanyang ministeryo hanggang sa pagwawakas ng kanyang ministeryo. Near the end of His ministry, sa John 17, ito yung prayer ni Jesus bilang pinakapunong pari. Sinabi niya sa chapter 17, verse 4, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. So mula sa pag-umpisa ng gawain ni Jesus, hanggang sa katapusan nito, siya ang nagbigay ng kaluwalhatian sa Ama dahil nagpasakop siya. Ang kanyang buhay ay puno ng pagsunod. Isang buhay ng pagsunod na hindi natin nagawa.
ang buong puso, isip, lakas at kaluluwa ni Jesus ay di kailanman nagpabaya na unahin ang kaluwalhatian ng Ama. Kaya kapatid, kung ikaw ay nabibigho na unahin ang kaluwalhatian ng Ama, tumakbo kay Jesus. Magtiwala ka kay Jesus, lumapit ka kay Jesus. Kasi yung di natin nagawa, siya ang gumawa ni nun. At hindi lang niya ginawa yon kasi para lang luwalhatian ng Diyos, ginawa niya yon in behalf of us. Kaya nga, yung ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Even yung pagdating sa usapin ng priority, ginawa ni Jesus yun para sa kanyang mga tao. Nang sa gayon, kahit, di ba ang requirement, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength? May nagagawa ba sa atin nun? Pero yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaluwalhatian ng Ama, kasama ni Jesus, ang pinakamagandang bagay na nag-consume sa kabuuan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung kanyang kagalakan, ito yung kanyang kasiyahan na makita na maluwalhati ang kanyang Ama. Sa isa pong pangaral ng isang manunulat sa Aklat ng Hagay, nagbigay siya ng 6 na reason kung bakit kahit daw yung mga manampalataya, nakaramdam tayo na tila malayo ang Diyos at parang wala ang kanyang presensya. Na bakit daw ang mga Kristiyano mabilis na ma-distract. Diba? Minsan iiyak natin Ang bilis nating ma-distract sa pagsunod sa Panginoon. So nagbigay siya ng 6 na mga bagay. Isa-isahin ko quickly. Sabi niya, una, hinahayaan natin ang mga hindi mahalagang task or responsibility na mauna kaysa sa mga mahalaga at espiritual. Pangalawa, hinahayaan natin na ang Panginoon at ang kanyang mga gawa ay nasa likuran natin para magbigay daan sa ating mga pangarap sa buhay. So, ito yung mga katagang lumalabas sa mga bibig ng mga Kristiyano na nariyan lang naman ang Diyos, unahin ko muna to. Hindi lang naman siya Parang anytime accessible ang Panginoon, pero unahin ko muna yung gusto ko. Pangatlo, hinahayaan natin na humadlang ang ibang relasyon sa ating relasyon sa Diyos. Pang-apat, masikap tayong nagpapagal para maging maalwan ang ating kalagayan habang napapabayaan natin ang iba at ang paglilingkod sa Diyos. Pang-5, nagsisikap tayo na magdala ng kaluguran at pagkilala, recognition sa ating sarili kaysa sa Panginoon. At pang-6, nagmamadali tayong gawin ang ating mga bagong goals. Di ba? Yung may bucket list tayo. O commitment, habang nabibigo tayong tapusin ang mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Danta dito, madalas, sa ating scripture reading. Minsan pagsapit ng taon, nag-umpisa ang January 1, magandang scripture reading. Check, check, check. Pagdating ng June, tapos kalimutan na yung scripture reading. Hindi na nasunod. Hanggang the following year, another set of Bible tracker, scripture reading. Dumating ang 2 buwan, tapos hindi naman nagpatuloy. So marami tayong inuunang mga bagay, pero minsan hindi tayo consistent sa pag-prioritize sa bagay ng Panginoon. Sa binasa kong 6, isa ba riyan ay larawan ng iyong buhay ngayon, kapatid? Nasaan ang puso mo ngayon? Nasaan ang kayamanan mo? Saan mo binubuhos ang iyong pagpapagal? Sinabi ni Jesus sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kung ang treasure mo, ang kayamanan mo, at naangkin mong kayamanan mo ay nasa langit, bakit ka nagpapakahirap sa mga bagay na nawawala? Again, hindi ko siya sabi na, sabi ni Brother Jeff, huwag na magpagal, so hindi na magkatrabaho. So hindi ko siya sabing ganon. Pero sa pagpapagal mo, ginagawa mo ba iyon at the expense of serving God? Prioritizing ang kanyang kaluwalhatian? Sa panahon ngayon, napakabilis nating ma-distract at maalis ang ating focus. Even sa pakikinig o sa pag-aaral ng salita ng Diyos. O kaya naman sa ating focus na sumunod sa kalooban ng Diyos. And as we end here, sa mga kaibigan natin, ito po ang katotohanan. Kung wala ka pang pananampalataya kay Kristo, hindi mo priority ang Diyos.
Hindi ang Diyos ang iyong prioridad. Ikaw ay katulad ng mga Hudyo sa panahon nila na ang priority mo ang iyong sarili at kaya hindi mo kayang basta baguhin ang iyong gawi. Hindi mo pwedeng gawin na pag-isipan ko nga, so simula bukas gagawin ko na to, yung sinabi ni Brother Jeff. Hindi mo kayang gawin yun. Kaya nga sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang siya nagpapatawad ng mga makasalanan, kundi siya ay nagbibigay ng bagong puso upang sila ay buong laya. Naunahin ng Diyos, buong laya. Yes, may mga failure at times, pero ito yung panibagong gawi ng kailang mga buhay. Ang kailang mga puso ay tumitibok upang unahin ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga bagay. So you cannot just simply consider your ways and change. Kailangan mo ang Ebanghelyo ni Kristo na siyang nagbabago ng mga makasalanan. At sa aking mga kapatid dito, nakita natin ang pag-una sa Diyos ay hindi likas sa atin. Kaya hingiin mo ang tulong ng Diyos. Kung misplaced ang iyong priority ngayon, hingin mong tulong ng Diyos. Sapat ang kanyang biyaya para baguhin ang landas ng iyong kaisipan at unahin ang paglilingkod sa Diyos. At ikalawa, nakita natin ang pag-una sa Diyos ay upang siya'y luwalhatiin. Nawa ang ating hangarin. Maaring magbago ang iyong priority na simula bukas, mag-i-start ako ng bagong Bible tracker. Pero kung ang goal mo lang is just to check, to finish, and then at the end, naka 6 times na ako magbasa ng Bible. Glory to me? No. Sa ating punto, upang siya'y luwalhatiin. Madaling gumawa ng religious tasks. Pero madali ring mamiss na ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang hamon ko sa inyo, huwag mong hayaan na agawin ng mundo o ng kasalanang nanatili sa atin ang kaluwalhatian na makakamtan natin dahil sa pag-una natin sa Diyos. Merong blessing sa pag-una sa Diyos. At yan yung ating bibigyan ng diin mamayang hapon. Manalangin tayo. O Panginoon, salamat sa inyong reminder sa amin. Ang daming mga commitment, priority sa aming isipan, sa aming buhay. At madalas ito'y humahad lang sa pag-prioritize namin sa iyong kaluwalhatian. Nawa sa pamagitan ng mensahe, pinakita mo sa amin na since hindi ito likas sa amin, hingin namin ang tulong mo, Ama. Ang tulong ng Banal na Espiritu upang nang sa gayon ay magkaroon kami ng kasiyahan na unahin ang iyong kaluwalhatian. That's why we confess along with the psalmist, not unto us, O God, but unto you alone be the glory. At sa mga kaibigan namin, O Panginoon, madaling gayahin ang ginagawa ng mga Kristiyano, madaling unahin ang mga religious duties, tasks, pero kung hindi ito'y nagre-revolve doon sa iyong kaluwalhatian upang ikaw ay bigyan ng kaluguran, baliwala ito, O Panginoon. Kaya mga kaibigan namin, tulungan niyo sila na unahin ang kailang priority ngayon. Unahin ang pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. At naway matamasa nila, makita nila ang kasapatan ng ginawa ni Jesus para sa mga makasalanan na tulad namin. Purihin ka nawa, Ama, at tulungan mo kami later sa pagpapatuloy ng pag-aaral namin. Makita namin ng higit pa ang iyong kaluwalhatian. Sa ngalan ni Jesus. Amen.